Nais ko makausap si Ginong Sagan. Ayun. Ginong Sagan, kayo po yung kinatatawag ko pala Fernandez. Sa anong kadahilanan? Yung pinatatawag niyo daw po ako. Maubo. Hindi na po, Padre. Nagkaroon kayo ng isang pagtitipon. Huwag niyo sana ito pagkakaya. Hindi po ako nagkakaya, Padre. Mabuti. Ikinalulugod ko ang inyong mga kusay na pagpapal. Mahigit 8 taon ako sa kapisalang ito, ngunit wala pa ako nakikitang gaya mo Ginoong Sagan. Ganun din po ako, Padre. Ngayon lang din po ako nakakita ng Padre katulad mo. Kaya ganito na lang pasasalamat ko sa inyo. Ngayon, kung isipin guro ako, isipin mo, praile ako, at estudyante ng Pilipino. Ano ang inyong naging ng mga estudyante sa akin? Tuparin mo yung tungkulin. May pananagutan kayo sa mga estudyante. Kailangan yung hubugin na kanilang kalooban sa mabuting paraan. Tinutupad namin yan, Ginoong Sagani. Masasabi niyo ho yan bilang guro. Ngunit masasabi niyo ho ba yan sa praile ang kinabibilangan niyo? Hindi ba tutol ang mga praile sa pagkatuto ng mga Indio? Sabihin na natin, ang taglay niyong kasiraan na hindi dapat isisi sa amin. O ni sa pamahalaan. Isisi na ito sa diwas mong pagkatanda aming kapisanan. Kung sinasabi niyo rin na hindi tama ang pagkakatatag ng inyong kapisanan, bakit kayo nakikialam sa ibang kapisanan? Lumalayo tayo sa usapin, Ginoong Sagani. Pero, alam ko walang mapupuntahan ng ating kasabi. Pabalita ko sa amin sa pagkakasabi. Pabalita ko na ating kasabi. Pabalita ko na isang Sagani tayo. Naku, Mama Mari, nakakatakot talaga dito mo. Dahil naman kasi ng policy sa gari. Ay, may nabalitaan ako. Na may isa. Si Tadeo doon, pare. Ano ba yan? Ano ba yan? Binatakot kayo yun sa akin, hindi ko siya nakakabaya. Sayang mo. Yung mga kasulatan. Nasaan tayo mga yun? Ano tinago? Tinago ba na ito? Tinago mo? Bro, wala dito. Wala. Tiago, matay na si Clara. At tinuloy na si Basilio. Hala ka, ikaw na susunod.